Happy Sabbath po sa lahat. Purihin po ang Panginoon at narito ako ngayon. Opo, ako si Cesar Montano. Si Buboy. Isa pong malaking pagkakataon at karangalan na makasama po kayo ngayong umaga. Doon po ako palagi sa likod. Grabe. Natatandaan ko pa. Nung ginagawa pa lang po ito, etong simbahan na to, ako'y siguro mga 6 na taon, 7 taon po. Kahoy pa ito dati. Kahoy pa po ito. Magandang umaga po pala sa lahat ng ating mga pastor dito. Nandito mo po ngayon sa inyo po lahat. Natatandaan ko habang ito ay itsurang hollow blocks pa lang, nandun pa lang yung sinisimulan at doon pa lang yung sasakyan namin. At hinihintay namin ng tatay ko, si nanay, dahil nagsisimba. Pero nung ako'y lumaki na, dyan ako palagi yan. Diyan ko rin nakilala yung unang nanay ng aking mga anak. Diyan din. Sa room na yan. Yan. At more than, ano na po, mga 34 years na po. Nung huling nandito ako, matagal na rin po. Tagal na. At kami lumalakad lang, diyan kami bumababa sa may kanto, lalakad kami ng nanay ko pupunta rito. Pag yung tricycle doon lang, minsan dito, maabot din yung tricycle. Andito po ako dahil, tataka siguro kayo bakit nandito ako. Bakit naman po hindi? Sino po ba ako sa harapan ng Panginoon? Cesar Montano po is hiram lang na pangalan yan. Wala po ako may pagmamalaki sa Panginoon. Lahat lamang po ay pahiram. Sabi nga po apart from Him, we can do nothing. Sabi rin po sa 1 Corinthians, neither he who plants is anything, nor he who waters, but it is God who gives the increase. So kung may nakikita man kayong increase sa buhay ko po, hindi po akin yun. Panginoon po ang gumawa nun. Kaya po ako nandito, ay awa pa rin ng Panginoon kung bakit ako narito. Matagal ko na pong gustong pumunta na. Maraming salamat po kay Brother Jerry and Jonathan and Brother Johnson and pati si Brother Ronald. Oo, sila po yung pupunta at nagba-Bible study kami palagi sa bahay. Every week po. Dahil yun po yung kalooban ng nanay ko rin. Baka pagalitan po ako pag wala. Nasabi ko pa, nagkwentuhan kami, sabi ko, pwede ba tayong bumalik doon sa Santa Ana? Kasi namimiss ko na yung itsura na, ano ba itsura noon? Sino na ba ngayon nandoon? Kasi po dito, yung choir dito po, nung maliit po ako, idol ko po lahat sila. Napakagaling po ng choir dito. Di po ba? Sila. Pag kumanta na po sila, nakatulala na po ako sa kanilang galing ng choir na to. Yun po yung unang-unang choir na nakilala ko sa buhay ko. Na kapag nakikita ko sila, natatandaan ko yung mga mukha lang nila. Siyempre, maliit pa ako. Ngayon po, natutuwa naman sila kapag nagpapakilala ako sa ako pa lumalapit kapag nakikita ko sila sa ibang lugar. Dahil hindi nila alam, fan nila ako. Ayan, may fan silang Cesar Montano. Sabi ko, hindi naman yun. Sabi ko, pangalan lang po. So nagkataon lang po sumikat at naawa ako sa akin ng Panginoon. At wala naman pong aksidente. Ang pangalan po na yan ay hindi po ginawang malaki ng Panginoon yan para lang po ay pagyabang ko. Sa tingin ko po at alam ko po, naniniwala po ako na ang pangalan niya ay ginawang malaki ng Panginoon sapagkat gagamitin niya po sa kanyang gawain, sa kanyang palatuntunan, sa ikasusulong ng palatuntunan ng Panginoon at ikatataas lamang ng kanyang pangalan. Nandito naman po lahat tayo para sa kanya. Sinabi nga po ni Solomon sa kabila ng kanyang kayamanan, napakaraming asawa, sa kanyang katalinuhan, sa dulo ng kanyang buhay, sabi niya, wala nang hihigit pa rin sa maglingkod sa Panginoon at magpuri sa Kanya. Yung pa rin po, samantalang hindi naman siya bobo, matalino naman siya. Dami naman niyang kayamanan, wala namang yayaman pa sa Kanya po, di ba? So kahit ako po ay maging
doblehin nyo pa ng 10 beses, 100 beses ang aking pangalan sa pakalakihan, ang dulo pa rin po nun, nanaisin ko pa rin maglingkod sa Panginoon sapagkat yun po ang pinakamabuti sa lahat. Nais kong ialay lang po ang kantan to, isa po to sa mga awit na inaawit po namin ng nanay ko. Doon sa bahay namin or dito, isa sa paborito namin to. At gusto ko lang po i-share sa inyo. Alam nyo na po yung kanta na to. You can sing along with us if you like. Nais ko pong imbitahan din yung dalawa ko pong sparring partner. Yan. Apo. Hindi pa pwedeng hindi gumana, sabi ni Lord. Pagpasensyahan nyo na po, galing pa ho ako ng Bohol at nag-medical mission kami, nag-feeding po kami under my own foundation, Panaghoy Children Foundation. Marami pa pong mga naghihirap na mga kapatid po natin doon, kababayan natin sa Bohol, na hindi po alam ng ibang tao. So pinuntahan po namin yung mga sulok na lugar po sa Bohol na kawawa yung mga tao, yung mga nabagsakan po ng malalaking bato, mas malalaki pa sa kotse yung bato na bumagsak sa bahay at sinuyod, yung isa po sa pinuntahan namin doon. At naubos po ang buong pamilya, mga ganun pinupuntahan namin. And yung mga, sa community na yun, yung sa pinuntahan po namin, ang pangalan ng lugar po Barangay Bonifacio, Bilar, Bohol. Yung mga buong community, brother, umalis na doon, ayaw na doon. So lumikas na sila, parang ghost town na yung lugar. Nakakaawa po sila, nakatira na lang sila sa tent ngayon. So yun po yung pinuntahan namin, nag-feeding kami sa mga bata. Tapos nakakatuwa, nagkantahan kami ng mga bata. Tinuro ko sa kanila yung standing on the promises of God, my King. Tuwan-tuwa, kumanta po, buong klase po, kumanta naman sila. Nakakatuwa. Ito po para sa inyo. Sansyahan nyo na po ang boses ni Buboy. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. To carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take you to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful?
In His arms He'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Amen. Salamat po sa lahat. Purihin po ang Panginoon.